Hello po, good evening ulit. Usap ulit tayo. Ako po si Arlen Ferrerias, Chieftain Administrator po ng Remontado Dumagat Drive in NCR Rizal. Ngayon po ay akin pong tatalakayin yung amin pong lugar po ng aking mga angkanan sa NCR po sa Quezon City, which is po sa Old Balara po. Sa Matandang Balara po ang Quezon City. Ito po ay ang mga naninirahan po doon ay ang mga veterans. So minsan po nandoon po ako sa kanila, minsan naman namamasyal ako kasi minsan nakastay, minsan ako sa kanila, minsan lang din po sa isang taon. Dinadalaw ko na lang po sila kasi connection po sila sa dati. Ang kanila po kasing magulang ay connection po doon sa akin pong lolo na dati rin pong colonel po ni yumaong President Ferdinand Marcos Sr. po. So lagi po akong dumadalaw po sa kanila, which is po nagsimula din po yan na buhay pa po ang kanilang magulang. Bata pa rin ako, estudyante pa rin ako nung time na yon, ay talagang nasakasuhan na po sila, nakinakasuhan po sila, natanggalin po sila sa lugar na kung saan, ayan po ay binigay po sa kanila ng aking lolo, na sila po ang tumira po sa bahay po na iyon, na binenta po ng lolo ko sa kanila pong magulang, kasi as a veterans noon, dinadala po sila ng lolo ko noon para magkaroon ng sariling bahay. So yung area po na yan ay sa lolo ko po yan. So binenta po sa nilang lolo din, which is kasi mga angkanan din po kasi ng lolo ko sa side din ng lola ko na napangasawa po ng lolo ko. So dahil sa relatives din po, kahit na malayo, so nagiging connection din po kami. So minsan po nandun ako. So nung time na yan, nakadalaw ulit ako sa kanila. At ganun pa rin po ang pakaso. Still pa rin po ang kaso. Bali, dalawa po na pong nasa RTC po, dalawa na ang kaso. Meron sa kabila. So talagang lahat po ng kita nila talagang nandoon po sa korte po dumating. So noong 2022 po, inayos ko po yung dokumento po nila. Na-submit ko na din po yan sa Malacanang at saka kay Vice President Sara. At nasagot po nila yon. So dumating po kami dito sa DNR. So si din po, dumating na rin po sa EMB. So ko na po, pinalo up ko sa EMB about po sa kanilang DNR, at hindi po kami tinutugunan, hindi po ko sinasagot ng maayos doon po sa DNR ng EMB. Pagkatapos po, nagsulat din po ako kay Sheriff Erwin Cachero na iyan po ay sa amin po yan, sa tribo po kasi ng Remontado Dumagat po yan. So si Sheriff po, hindi po siya naniwala po sa amin na kami ay tribo. So pinablatter ko rin po sila sa barangay, dinala ko rin po sila sa police station para magblatter. At ayos na po lahat ng dokumento po nila. Alam na po nila yung about po sa dokumento po ng EPRA 8371 bilang po kami ay mga Remontado Dumagat Ride ng NCR. So inaayos ko, pinapalo up ko na lang po ito sa EMB, pero ang sinasabi po ng EMB sa amin ay Piedad Estate po daw ang area. So sino pa ba si Piedad Estate? Ang Piedad Estate ay ang lahat ng tao sa loob po ng Piedad Estate patay na. Isa na po yung lolo ko doon, si Ricardo Reyes. Siya din po ay nakipaglaban noon sa Piedad Estate. So wala na po sila, patay na po sila. So sabi ko, paano nasabi na may-ari ang Piedad Estate? Lahat naman na inside sa loob ng Piedad Estate is patay na, at marami pong mga TCT number na hindi naman po legal, mga kansilado na po, at wala naman ang decree po dyan. So nangyari po, hindi po ako binigyan po ng pansin po ng DNR. So until such ng 2023 po, na pag-alaman ko po na ito po ay dinimolish po nila. Ito po siya, ipakita ko. Ayan po, utos po daw kasi ng judge kay Sheriff Erwin Cachero. Ito po yon. Yung punong kahoy po na yan, mangga, 1970 po, nandyan na yan. So ito po yon. May video po ito para patunay po. Tsaka may 20 person po na forces na security pinadala po dyan.
Ayan po, napakalakas po ng ulan nung sinira po nila ang bahay po ng aking angkanan. Ayan po, ang kanan po ng aking lolo. Ayan, napakalakas po ng ulan. Ayan po. Ayan po siya. Ayan. So, sinira po nila. Napakalakas po ng ulan. Natamaan pa din po yung aking pamangkin po ng aking tiyahin dyan na angkanan. Part din po ng angkanan. Kahit malayo na po sila. Pero they are a part ng angkanan po namin sa Remontado po. Ayan po sila. Ayan. So, napakalakas po ng ulan na yan. So, nangyari po, ito po yon, nabasa po lahat ng gamit po sa loob. Ayan po. Baha-baha na po sa loob ng bahay po kasi wala na sila na po yung bubong eh. Ayan. Wala pong court order from judge. Pero ang sinabi po ni Sheriff Erwin Cachero ay utos po ni judge po yan. Si Ken Tanar po, ang Generosa Ken Tanar po ang nag-utos. Yan po, yan. Sapatos, damit, lahat po, yan. Basa po lahat. Senior po yung pinakakapatid po na pinakamatanda. Yan po. So, napakahirap po sa side po namin na para bang hindi po kami pinaparinggan, hindi kami pinapakinggan po ng government. Hindi ko po alam, maintindihan kung ano po ba ang EPRA 8371. Kasi, hindi din naman po kasi pinapakinggan kami, tsaka tinatawanan lang din po kami pag sinabi po namin, EPRA 8371 po, at kami ay tribo po ng NCR. Hindi po kami pinapakinggan po, ito po yun. So, maging ang ano po, kapitan, mayor po, yung judge, alam po nila yan. Kasi sa tagal ba naman ng hearing eh, at wala naman panalo yung Senyor. Kasi meron naman po itong mga dokumento na sila ay veterans at sila po yung may-ari talaga. So, more than 50 years na po kasi sila dyan. Ito po yung nangyari. So, napakasakit po sa loob. Na ngayon po ay sila ay nangungupahan. Ito po si auntie po ay yung panggamot niya, yung maintenance niya sa gamot, instead po na makakabili po siya ng ng maintenance niya sa gamot ay binibili na lang, binabayad na lang po niya sa upahan. So, for me kasi, nasaan po ba yung right justice po para sa amin? Ano po ba yung EPRA Law 8371 na 1997 pa po eh, hanggang na-expired noong 2017. Tapos, ngayon binigyan na naman another na magkakaroon na naman ng expiration nitong 2037. So, wala pong naganap sa amin na maganda po na itulong po dito. Naayos ko na pang dokumento mula sa kay President hanggang kay Vice President Sara Duterte at umabot na po sa lahat, sa Ombudsman. Ang reply po ng Ombudsman sa amin ay hahanap po kami ng lawyer namin hanggang umabot po yan sa Supreme Court. Tapos pinadalhan ko na din po ng Supreme Court ng dokumento, pero wala pong aksyon na binibigay po sa amin kasi sa totoo lang mayroon namang reply sa amin si Supreme Court. I don't know, hindi ko lang maintindihan kasi yung part ng Supreme Court. Sorry po, kasi natanggap ko naman, nabasa ko naman, pero hindi ko po kasi ganun kagaling pagdating po sa kasuhan, sa mga ganun pong batas. So, hirap po kami nung time na yan. So, hanggang ngayon po, nangungupahan po ang aking angkanan na naglumala na po ang kanyang mga sakit. Ilan po silang magkakapatid na lumala na rin pong sakit at dahil sa wala na pong maintenance sa gamot, dahil ang maintenance sa gamot ay binabayad na lang po sa rental. So, napakahirap at napakasakit na hanggang ngayon po ay ang EMB po, hindi po inaaksyonan itong nasa 279 square meter lamang po ang amin pong inaayos para po sa aking angkanan. Pero, napakahirap po nilang magbigay ng tulong at rumispeto at kumilala sa batas ng EPRA 8371 na meron naman po akong COC na ako po yung nag-aasikaso nito, na ako po yung totoong tribo po na gusto ko pong ibigay sa amin yung tamang justice po.
So bakit ganun hanggang ngayon ay hindi pa rin inaaksyonan po ito? Meron na pong pader. May pader na po siya. At ito ay pina-DILG ko na lahat-lahat ay binibigay naman po sa NCIP. Pero ang NCIP po hindi kami tinutugunan. Ito pong kaso na ito, hindi po kami tinutulungan. So ilan pa ba na ang kanan ko ang dapat mangyaring ganito? Ilan pa ba sila? Kailangan pong makaramdam ng ganitong sitwasyon na dinidemolish sila pagkatapos pong hindi naman po sila natalo sa korte, sa RTC. Wala pa namang court order, pero bakit sinira na sila? Sinira ng kanilang kabahayan, kanilang pamumuhay, nasira na rin, nawala na rin pag-asa nila, nawala na yung hope nila at remembrance nila sa kanilang mga angkanan po, sa kanilang magulang. Nawala na rin po yun. Nawalang silbi po dahil po sa batas po ng gobyerno ay hindi po nila ito tinutugunan po ang EPRA 8371. So, kaya ako nasabi, konsuelo lang ito kasi wala naman binibigay at na action sa amin eh. Ginagawa naman namin pong lahat ng paraan, ng dokumento, sinasubmit namin, pero hindi po ito binibigyan ng aksyon, hindi po binabasa, binabaliwala po, binabalik po sa akin na hindi daw nila i-act, ganito, ganyan, kasi ganito. Bakit ganun? Samantala po, napakadami po cases dyan na hindi naman importante, pero yun pong tinutugunan nila kasi may pera. Kami kasi wala kaming pera eh. Mga tribo kami wala kaming pera eh. Kaya hindi po kami inaksyonan, hindi kami pinaparinggan. Napakahirap po. Hanggang po ngayon, hindi po namin matanggap sa buhay po namin na kami po yung lehitimong may-ari at lehitimong katutubo na talagang tunay na may-ari ay kami pong nawawalan at kami po ang inaapak-apakan at kinukunan. Ano ba ang meron sa EPRA Law 8371 na hindi naman po na ibibigay sa amin? Hindi naman natutugunan sa amin at hindi kami nakikita, hindi kami napapansin. Katulad po sa sinabi po ni Sir Erwin Tulfo na we are the invisible people. Hindi kami nakikita. Hindi kami tinutugunan. Ano bang meron dyan sa EPRA 8370? Bakit hindi kami kayang tugunan? Bakit hindi kami kayang tulungan? Bakit hindi kayang sagutin po yung batas at sundin? Bakit po ganun? Ganito na lang po ba lagi? Lagi na lang po ba kami for 27 years, 1997 pa, ay ginaganito na kami? Ilan pa ba sa angkanan kong kailangan makita ko na ginaganon po sila? Na kahit na meron na kaming police report, meron sa barangay report, sa kapitan, at meron na rin po kaming dokumenting inayos na po namin, natugunan na po, na-endorse na po kami ni President Bongbong Marcos, ni Vice Sara Duterte, at dumating na po sa DNR, pero hindi kami tinutugunan. At dumating na rin po sa DILG at binigay po sa ang sagot po, binigay po sa NCIP, pero NCIP hindi naman po kami tinutulungan dahil ang sinasabi hindi po kami hindi to kami nare-recognize. Bakit ganoon? Ang dokumento complete naman. Bakit hindi binabasa ang aming dokumento para masabi nila kung kailangan tugunan o hindi? Bago sila magsalita o manghusga o bago sila mag-action kaagad sa amin na hindi ba sapat para sa amin yung mga kanilang sagot sa amin. Hindi po nararapat po sa amin yun. Dapat naman po bago sila mag-reply sa amin o ibalik ang dokumento namin ay binabasa po nila ito at tinitingnan po ba kung nasa existing po kami ng batas o nasa tama po ba kami bago po nila kami hindi i-act at hindi pagtutugunan ng aming pong hinaing at aming pong tulong na nais po naming ibigay po sa amin. Dapat po ganun po, or kung may kakulangan kami, tuturuan kami, ito po pa kailangan nyo, ito pa yung ano nyo para matugunan namin yan, maaksyonan namin yan. Sana po ganun nangyayari po hindi paulit-ulit po namin yan pinapaluap, paulit-ulit po kahit wala na kaming makain, kahit hirap na kami, pero pinapaluap namin, pero pagdating po namin sa EMB office ng department ng DNR, discrimination po at hindi kami pinapansin. Lagi pong out of town daw sila.
at laging may seminar. Hindi po kami tinutugunan, hindi kami kinakausap ng maayos. Kaya napakasakit po talaga. Hindi ko rin po alam kung ano yung EPRA 8371 para po sa amin ba o para sa may mga pera. Salamat po sa lahat. God bless po and good evening po. Salamat po.